Napakaraming mga kaguluhan ang nangyayari sa ating mundo. Isang pa dito ang hindi matapos-tapos na kaguluhan sa Israel, gayon din ang mga tensyon sa West Philippine Sea na ating natampok sa mga nakaraan nating video. Ngunit sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan bakit nga ba tumitindi ang alitan ng China at ng Taiwan at ano ang magiging epekto nito sa ating bansa. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Napakatagal ng usapin ang hidwaan ng China kontra sa Taiwan. Lalong higit nang isinugo ng China ang kanilang mga barko ng digmaan kasama na ang aircraft carrier sa mga karagatan sa paligid ng Taiwan. Ito ang pinakabagong pagpapakita ng puwersa ng militar ng Beijing na parang ipinapakita niya ang kanyang lakas at pinagpapatuloy ang pambubuli sa mga malilit na bansa. Ngunit mayroong isang bagay na talaga namang kinatatakutan ng China na ating sasambihin mamaya. Tinatanto ng China ang Taiwan sa isang self-ruled na lalawigan na sa huli mapapasailalim sa kontrol ng Beijing. Sinasabi ng China, partikular si President Xi Jinping, na ang pagkakaisa sa Taiwan ay dapat matupad at hindi itinatangging maaaring gamitin ang puwersang militar upang makamtan ng China na maangkin ang Taiwan. Ngunit ang Taiwan ay nakakita sa sarili na magkaiba mula sa mainland China. May sarili itong konstitusyon at mga pinili na mga lider sa paraang demokratiko. Kung ating mapapansin, ang Taiwan ay isang isla na humigit kumulang 100 miles mula sa baybayin ng Timog Silangang China. Nakatayo ito sa tinatawag na unang kadena ng isla na kinabibilangan ng isang listahan ng mga teritoryong kalyado ng United States na mahalaga sa patakaran sa dayuhan ng United States. Kung sakaling ang China ay magtagumpay na sakupin ang Taiwan, inirekomenda ng ilang eksperto mula sa kanluran na maaaring maging mas malaya ito na magproyekto ng kapangyarihan sa kanlurang bahagi ng Pacific at maaaring magdulot ng banta sa mga militar na base ng United States sa malayong lugar tulad ng Guam at Hawaii, na kung ating mapapansin, ito ay pahayag ng BBC. Ngunit iginiit ng China na ang kanilang layunin ay lubos na mapayapa, na kung ating mapapansin sa historical na background, ang Taiwan ay nasa ilalim dati ng China. Noong 17th century, ito ang dynasty ng Qing na nagsimulang pamahalaan ng China ang Taiwan. Ngunit pagkatapos ng 1895, ibinigay nila ang isla sa Hapon matapos matalo sa unang Sino-Japanese War. Ngunit kinuha ng China ang isla muli noong 1945 matapos ang pagkakatalo ng Hapon sa World War II. Ngunit sumiklab ang isang digmaang sibil sa mainland China sa pagitan ng mga puwersang pamahalaan ng mga nasyonalista na pinumunuan ni Chiang Kai-shek at ang Communist Party ni Mao Zedong. Nanalo ang mga komunista noong 1949 at nakuha ang kontrol sa Beijing. Tumakas si Chiang Kai-shek at ang natitirang bahagi ng Nationalist Party na kilala bilang ang Kuomintang ay tumungo sa Taiwan kung saan sila ay nagtaguyod ng isang bansa na independent na humihiwalay sa China. Ngunit itinuturo ng China na ang kasaysayan ng Taiwan ay orihinal sa lalawigan ng Chino. Ngunit sa ngayon ay kinikilala na ang Taiwan bilang isang soberanyang bansa at ito ay kinikilala ng buong mundo. Ngunit hanggang ngayon nais pa rin ng China na kunin ang teritoryo ng Taiwan. Ngunit ang tanong ay, kaya bang ipagtanggol ng Taiwan ang kanyang sarili? Makikita natin ang puwersa ng Taiwan kontra sa China na talaga namang napakalaki ng discrepancy sa mga numero ng mga puwersa ng China kontra sa Taiwan, na tila baga halos ang isang Taiwanese na army ay ito ay tumutumbas ng mahigit 10 na mga armies ng China. Ngunit may isang bagay na kinatatakutan talaga ang China, ito ang mga microchips ng Taiwan. Dahil sa innovation ng Taiwan, kanilang na-master ang mga microchips na sila ang isa sa mga malaking supplier ng mga microchips ng computer sa buong mundo. At very innovative ang Taiwan patungkol sa bagay na ito. Kaya naman makikita natin na tila nga nangangamba ang China sapagkat napakaraming magagaling na mga scientists at mga ITs na pwedeng gamitin ang mga microchips na ito upang sirain ang mga internal intelligence ng China. Backup pa nito ng napakalaking pwersa ng United Nations at ng European Union.
Ngunit kung magkakaroon man ng digmaan mga kaibigan, sigurado kasali ang Pilipinas. At dahil napakalapit lamang ng Taiwan sa Pilipinas, isa sa mga pinakamalalang maapektuhan maliban sa Taiwan ay ang ating bansa. At hanggang ngayon, matindi pa rin ang friksyon ng dalawang bansa na kahit na hindi masyadong naibabalita, makikita natin sa mga side news na ang China at Taiwan ay patuloy pa rin sa kanilang alitan. Ipanalangin natin na nawa ay humupa na ang mga tensyon lalong higit sa West Philippine Sea. Salmo 145 verse 20-21. Binabantayan niyo ang mga umiibig sa inyo, ngunit ang masasama ay lilipulin ninyo. Pupurihin ko kayo, Panginoon. Ang lahat ng nilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. Kaibigan, ang lahat ng mga tao nananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay hindi niya papabayaan, ngunit ang mga masasama ay lilipulin niya. Ang tanong ay, saan tayo side naroroon? Ipinapanalangin ko, kaibigan, na tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami, Panginoon, ay iyong iyo. Napakaraming mga bagay ang nangyayari sa aming lipunan na tumitindi, Panginoon, ang mga alitan ng bawat bansa. Tulungan kami, Panginoon, na maging maayos pa rin ang aming hinaharap, sapagkat naniniwala kami na hindi niyo kami papabayaan at lilipulin ninyo ang mga taong masasama. Tulungan kami, Panginoon, na huwag maging masama sa inyo pong harapan, bagkus ay kami, Panginoon, ay tulungan ninyo magpasakop sa inyo sa buong pagkatao po namin. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulat at pagkakasala, at naway tulungan kami na mas makilala ang aming Panginoong Hesus sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulat at pagkakasala, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.